So, sa ating po lahat, maging kalakasan din po natin ito na tunay na ang pangako ng Panginoon ay sapat na para tayo mabuhay ng tama at saka umasa sa kanyang kalakasan na ibibigay sa atin. Salamat po. Sayang, manahan po. Salamat. Magaling guys. Ito, ako naman po yung sa Romans 7, chapter 7 verses. Ngunit malaya na tayo ngayon mula sa kautusan dahil namatay na tayo sa kasalanang dating umaalipin sa atin. Kaya tayo'y naglilingkod sa Diyos hindi dahil sa lumang batas na nakasulat, kundi dahil sa bagong buhay ng Espiritu. So, tayo po, naniniwala po ko na pinalaya na po tayo ng Lord sa mga kasalanan po natin na dati po natin ginagawa. And then, alam naman po natin, tingnan niyo po malinaw yun na sinabi ng Lord na tayo naglilingkod sa Diyos hindi dahil sa lumang batas na nakasulat, kundi dahil sa bagong buhay na Espiritu. Alam naman po natin pagka meron tayong true repentance sa ating mga puso, then si Lord naman yung kahit na hindi nakikita ng ibang tao hindi nakikita ng ibang tao na pinatawad na tayo ng Lord kasi wala pa naman nakakita kay Lord, di ba po? So, alam natin sa sarili natin na pinatawad na tayo ng Lord at alam ng Lord na pinatawad na tayo. So, kung meron mga bagay na nagbabalik sa atin sa lumang pagkatao natin, isa lang po yung pwede natin sabihin. Hindi na tayo yun. Namatay na yung dating Kate, namatay na yung dating Crisel, namatay na yung Jacob family na nabubuhay dati. Ngayon po, bago na po tayo. So, alam ko naman po na sobrang dami na pinagdadaanan ng church natin. Kaya, alam ko naman po na kaya binibigay ng Lord sa atin yung mga trials na yan, yung mga pagsubok na yan, kasi gusto niya tayong patatagin. Isa lang naman yung gusto ng Lord makita niya na meron tayong pagkakaisa upang pagdiriwangan natin yung gawain niya. Tsaka naniniwala ako na one of this day, hindi lang din tayo yung nandirito. Marami mga pagsubok na tayong haharapin pa. Marami ring blessing na ibibigay sa atin ng Lord. Yun lang po, maraming salamat. Magandang hapon po. Pastor. Music pastor. Sa Romans 8:28 pa. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. So, yan po yung devotion ko. Dinevotion ko po yan within 1 week. So, nung dinevotion ko po yan ng 1 week, dahil pong nireveal sa akin ni Lord. Kasi, bago po yung 1 week na dinevotion ko po yan, yung before 1 week na po yun, puro po kapalpakan yung nangyari sa akin. Sa ako po dinevotion yan. So, pinarealize po sa akin ni Lord na kahit na positive or negative ang mangyari sa akin these days or these weeks, I will treat them as a positive. So, magiging lessons po sa akin lahat ng mga nangyayari sa akin everyday kasi alam ko po na God is working in the background. And, binibigay sa akin ni Lord na lesson yun upang matutunan ko kung ano po yung pagkakamali ko doon. So, all things work together for good. Yun po yung naging lessons ko. Yun lang po. Napapansin ko, palagi sa Romans ang natin. Bali ako sa Romans din
Bali, pangatlo na itong mas na binasa ng kay Ted at saka yung kanina kay Sister Gina. At saka yung sa akin naman, Romans 14:12. Sabi dito, umpisahan ko dito sa kasi lalaman. Umpisahan ko dito sa verse 9. Sabi dito, sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. Verse 10, ngunit ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? At ikaw naman, bakit mo hinahama ang iyong kapatid? Tanong, tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos, sapagkat nasusulat, sabi ng Panginoon, dahil ako'y buhay, ang lahat ay luluhod sa harapan ko, at ang bawat dilay magpupuri sa Diyos. And last verse, kaya pananagutan natin sa Diyos ang mga bagay na ating ginagawa. Purihin ang Panginoon. Alam niyo po, sa bawat pagdi-devotion ko, ramdam na ramdam ko, kino-comfort ako ng Lord. Kasi isa naman ang mga pinagdadaanan natin as G-Con. Kaya napakasarap na lagi tayong mayroong communication sa Panginoon. Kasi sa magitan na yun, siya yung magko-comfort sa atin. Ang mensahe dito ng Panginoon, kung halimbawa na ang sabi lahat daw tayo ay magsusulit sa Lord. Sabi nga kung sa school, mayroong pagsusulit na dumadating, nandun yung kaba ng mga estudyante, di ba? Nandun yung pangamba. Ang mga estudyante, para maipasa niya yung pagsusulit na yon, nagre-review siya, talagang nag-aaral siyang mabuti para maipasa niya yon. Alam niyo, how much more pa sa Panginoon? Ang Lord kasi ayaw niya na tayo bumagsak. Gusto ng Panginoon lahat tayo makapasa. Kaya nga ang mensahe dito, kung pinag-iigin natin ang pagre-review sa ating pag-e-exam sa school, mas lalo natin pag-igihin na i-review natin ang ating buhay. Sa pang-araw-araw natin ginagawa, napaka-importante na nire-review natin ang ating sarili at nang sa gayon, pagharap natin sa Panginoon na sabi dito, kaya pananagutan natin sa Diyos ng mga bagay na ating ginagawa, lahat tayo pagsusulit natin sa Kanya. Na magkaroon tayo ng talagang pagmumuni-muni sa bawat araw nating ginagawa. Dahil lahat tayo, wala nang pwede dito na humatol sa ating kapatid. Lahat tayo magsusulit, kanya-kanya tayo pagsusulit natin sa Panginoon yun. Kaya ito na iniiwan kong mensahe na talagang pag-igihin natin ng pag-aaral natin o yung pagsaliksik sa ating sarili para sa ganon, hindi naman tayo mabokya kay Lord. Maipasa natin yung ating sarili sa harapan ng Panginoon. Yun lang po yung encouragement na iniiwan sa base sa atin. Salamat po, purihin ng Diyos. Magandang hapon po sa inyo. Kasi dito pinapahalagahan natin dito sa hindi yung religion natin, kundi yung relationship natin kay God, dito ba? Gusto ko lang sabihin na hayaan natin yung relationship natin kay God. Hawakan yung every aspect ng buhay natin, ng lahat ng aspeto ng buhay natin. Kasi minsan, yung relationship lang, wala na yung sa ibang aspeto na insang tabi mo. Pero hayaan natin na sa lahat ng aspeto ng buhay natin, hayaan natin yung relasyon natin sa Diyos ang umawak doon. Kasi may mga bagay dito kahit sa sarili ko na ko na hindi ko kayang baguhin sa sarili ko. So tanging relasyon na inaasahan ko, yung relasyon sa Diyos, yun lang pinaka-pag-asa ko para mabago yung sarili ko. Tapos yung devotion ko kanina, share ko lang yung sa puro kayo Romans. Ano sa akin sa Book of Joel, chapter 2, verse 28. Ang ano ko dyan, yung role na sabi dyan, after this, I will pour out my spirit on all humanity. Sabihin, bawat isa sa atin, binayaan. Then your sons and your daughters will prophesy. Prophesy. Yan. Your old men will have dreams and your young men will see visions. So, ibig sa makikita natin dito na lesson ko dito na hindi pwede yung maghiwala yung dalawa, yung old and young.
sa church hindi rin pwede mawala yun, yung youth at yung elders. Sila yung magpapatakbo, sila yung magiging part para mabago kung ano man yung dapat baguhin dito sa mundo. At yung mga, si Nanay Gina nga na, kanina si Nanay Baby sila, na-inspired din ako sa mga kwento na lalo kay Ate Evelyn na kung gaano tayo ka-bless. Kasi pinakita niya dun kung yung sitwasyon ng binalaw niya. So makikita natin dun kung gaano tayo pinahalagahan yung buhay natin ni Lord. So minsan may binigay na sa atin, minsan nagre-reklamo pa. So pinakita dun na kung gaano yung araw-araw na binibigay sa atin ni Lord, kung gaano dapat natin sila pasalamatan. So yun lang po. Yung ano ko lang po sa devotion na bawat isa talaga dito sa mundo may role. So hindi pwede talaga baliwalain, sabi ni Pastor, value ng isang person. Dapat talaga natin i-value isang yun lang po. God bless you all. Testify about the goodness of God happened to me this last week lang, Kasi very busy talaga ako doon sa encounter. Sunod-sunod yung pagod ko, pero sabi ko, okay lang. Kasi yun naman talaga ang pagkakatawag sa akin ng Panginoon to speak. But not only to speak, alam niyo yun yung, syempre, gumawa dito sa church, And then, alam niyo nangyari, sabi ko, nahihirapan ako na, yung encounter kasi doon, kailangan ko ng mga kasama, kailangan ko ng mga makakatulong doon. Lahat ng kasama ko doon, hindi sila sanay. So, ang totoo lang, hirap ako, sabi ko, kung ako lang magpapatakbo noon. So, I praise God kasi si Pastor Emil, naipasok ko din doon. Ngayon, yung mga lecturer na hinahawakan ko doon, kasi kumbaga parang ako yung head nila, nangyari ngayon, yung isang inaasahan ko doon, hindi makakapunta kasi walang iiwanang pera sa pamilya niya. Nakalulungkot pang isipin, pero pastor din yun. So, ibig sabihin, may mga pastor na dumadaan sa ganung sitwasyon na nagbibigay sila ng kalakasan sa tao, pero sila, sa family nila, talagang kulang. Nung nakita ko yun, nung nabili ko, sabi niya, hindi daw siya makakapunta. Gusto niya kaya lang, wala siyang iiwan. Parang napakasakit daw sa puso niya, naaalis siya, na wala man lang maiwan ng pera, 3 araw na mawawala. Ngayon sabi ko, bigla akong kinausap ng Lord. Sabi ng Lord sa akin, bless mo. So tumawag agad ako doon. Sabi ko, Lord, may pera naman ako. So sabi ko, Pastor, makakapunta ka ba kung sakali? May pamasahe ka pa ba? Ibe-bless na lang kita ng 1,000. Para punta ka lang doon, then from Tagaytay, ipadala mo na lang through LBC. Kasi wala akong taga Kalumpit Bulacan Alam nga pumunta pa ako doon para lang ibigay yun. So, through LBC pwede. Sabi niya, ay Pastor, pwede naman po. Sabi niya ganoon. Basta may magamit lang sila. Sige na ako punta ka. Pagdating ko sa Tagaytay, binigay ko agad yung pera. 1,000 po yun. Alam niyo, after the encounter, I was so blessed. Kasi nung time pala na yan, parang kinakausap ako ng Lord. And then sumunod lang ako. Alam niyo, nung uwian na, somebody gave me 10,000 pesos. I was blessed na naiiyak ako. Sabi ko, Panginoon, grabe naman. Sabi ko, nakakatuwa pong isipin niyo na once na talaga nag-obey tayo kay God, alam niyo yun, mararanasan natin yung power niya. Kaya ako, mapalad ko kayo kasi tayo lang nandito. Andres na yan. Andres. Magpapabili po ako ngayon ng boy bawang. Hindi po, I was blessed. I was so blessed na nakita ko po yun. And then, after po nun, sabi ko, hindi ko ipapaalam yung kahit kanino. Alam niyo, hindi ko ipapaalam kahit kanino. Pero alam niyo kung ano yung nangyari. Ang nangyari ganito. Nung dapat po kasi, babayaran ko din ng 1,000 yung isang Benedictine, si Ralph. So sabi ko, sagot ko na yung 1,000 niya para doon sa encounter. Ang nangyari pala, itong si Pastor Nori na ito, nag-testimony.
nag-testimony siya na nakarating ngayon sa Amerika. Sabi nila, na-touch to sila ngayon. Sabi na, talagang si Pastor Berhel, pag ang pera niya na binigay ng Panginoon, talagang hindi kanya talagang kay Lord. Basta sinabi ng Lord, talagang gagawin ngayon. Nalaman ngayon, so, ang ginawa, ibis na ibabayad ko pa si Ralph, sabi na, wag ko na daw kong bayaran. Kaya, napakabuti ng Panginoon. So, yung ibis na magbayad pa ako ng another 1,000 doon, hindi na ako nagbayad. Plus, yung pamasahe pa uwi, hindi na rin ang masahe pa uwi kasi nasabay na kami sa van. So, alam mo, yung favor ng Panginoon, napakatindi. And then, tas, ang pinakamatindi doon, nakita ko, ang daming tao na nagte-testimony, sinasabi nila, dati hindi marunong magpatawad, ngayon marunong na. Alam niyo mga kapatid, kahit mapagod ka, kahit yung mga paa nyo nagpupunta rito, imbis na nag-e-SM kayo, pero tinadala mo dito. The truth is, linggo para kay Lord yun. Amen? At dahil para kay Lord yun, was na binigay natin para kay Lord, may ginagawa siya sa buhay natin na hindi kayang bilhin. Amen. O, makakabili po ba kayo ng kabaitan sa SM? O, di ba? Wala. O, makakabili ba kayo kahit 1/4 man lamang na pagtitipik? O, di ba? Wala. Tingnan nyo, ang daming tao, nagka-problema dahil di marunong magtipik, makulong. O, di marunong magtipik, ang daming nakaaway. Amen? Di ba, no? Pero alam niyo, ang Diyos, once na we give time sa Lord, may ginagawa siya sa atin yung mga bagay na hindi kayang bayaran kahit anong halaga. Kaya sabi mo sa katabi mo, napakamahal mo ba? You are very special to God. We are all special to God. Alam niyo, ito mga upuan na pag morning, marami tayo. Pag hapon, kukunti tayo. Pero mga kapatid, huwag po kayong papaya. Kasi yung upuan na yan, pwede isang kriminal, maupo dyan, babaguhin ng Lord. Di ba? Pwede yung isang tao dyan, sinungaling, pero dahil dinala niyo, bumait kay Lord. Kaya, huwag niyo lang sosolohin yung blessing. Okay? Huwag niyo lang sosolohin. Kaya kailangan nag-iimbita tayo. Amen po ba yun? Now, sometimes, the atmosphere is very low, very parang napakakwan. Pero hindi po nagbabago ang Panginoon. Kaya minsan, alam mo, parang malata ang sitwasyon. Pupunta ka ng church, parang malungkot. Feeling mo lang yun. Yan, sabi mo sa kapatid mo, feeling ko lang yun. Feeling mo lang yun. Ito ang totoo, mga kapatid. Ano man ang sitwasyon, ang Lord hindi nagbabago. Tao lang ang nanlalata kong minsan. Diba? Ayun, dito nung nakita ko, kukunti kayo rito. Napakasaya pa rin ang puso ko kasi hindi dahil sa inyo, dahil kayo hindi. Pero ibig sabihin, kung itutuon natin ang ating paningin sa Diyos, may mababago sa panloob natin. Kahapon po bago ko umuwi, bago ko malis ng Tagaytay, somebody told me, Pastor, may anniversary yung aming organization. 55 years, andyan yung program. Pero 55 years, magkikita-kita sila uli. Matagal doon silang nahinto, pero sabi nila, okay pa bang ituloy pa ba natin yung grupo natin? So itinuloy po nila. Nagulat ako ang kinukuha ang speaker. Wala naman akong kakilala doon si Ate Olive lang. So ako yung ni-refer niya doon. Then sabi ko, Panginoon, pagod ako galing ng Tagaytay, magsasalita mo umaga kanina. Then gusto ko sanang matulog, pupunta na naman ako doon kanina. Kumakain akong ganyan. No? Sabi ko, inisip ko, aalis na ako. Gusto ko nang umalis agad. No? So, then pagdating ko doon, nakakatuwa ang Panginoon. Kahit pagod na ako, alam mo yun, naibigay ko yung the best, naibigay ko talaga yung antindi po nung ginawa ng Panginoon doon. Talagang yung powerful na, kaya lang, siyempre, kasi metodista ka, may choir-choir pa sila, tapos yung may procession ka, lalakad daw kami, pupunta sa dito ba dito? Pastor, dyan po kayo, ganun ba? Dito na ako. Kasi ang hirap, yung mga procession, yung, alam niyo na, yung mga systematic yung simbahan nila. So, ngayon, pagdating ko naman, upo na po ba tayo? Upo na. Tapos may tatayo ulit, ganun pala. Tapos, nung medyo nakatingin sa akin isang ano, ang dami-daming tao nakatingin. Ang gagawin ko, ayun pala. Nag-aantay yung dalawa doon. Ang offering nila, bago yung, ito na, nakatayo dyan sa harapan, nakagalit lang sila. Ano, hihingan ba ako? Ito gagawin ko dito. Ayun pala, ipag-pray ko. Ganun ba? O sige. Kasi, ang nangyari, paglakad nila doon sa harapan, ako naman, pumunta ako, nag-offering ako, tapos umalis na uli ako. Sabi niya, nagbigay na ako. Sabi ko, akala ko binigbigay uli ako. Punta naman ako doon sa harapan. Pero alam niyo, experience na yun,
May mga kapatid talaga tayo na iba man ang kanilang style, pero kapatid pa rin natin kay Lord. No? Hindi yung mga tipong hindi magsisimula yung gawain nila hanggat hindi ko nasisindahan yung kandila. May kandila po yun. Kaya, pero I was blessed kasi pagbaba ko, talagang yung appreciation nila. And then, pagbaba ko po ulit doon, sabi ko kanina, nagising, Lord, pupunta ako kasi ng bundok bukas. At magpe-pray ako doon for 2 days. Sabi ko, Panginoon, give me a blessing. Kailangan, hindi naman ako pwedeng sa walis lang sasakay, di ba? Hindi pwede yun. Ano? Sa carpet. O sa carpet, di ba? Kunin ko na itong carpet ko, lilipat na. Hindi naman pwede yung ganun eh. Ay ko, Lord, kailangan ko din ang pamasahe. And I was blessed kasi tinugo ng Lord. So, pag-uwi ko, may blessing pala. So, another blessing binigay sa akin ng Panginoon doon. Bibigyan ako ng 2,000. So, sabi ko, Panginoon, 3 carpet na gagamitin natin. So, mga kapatid, sige, pagtapakan natin ang Panginoon. Pag nakilala natin ang Panginoon ng mas malalim pa sa buhay na ito, kasi iba yung alam mong may Diyos. Tama? Pero iba yung meron kang personal na relasyon. Ikaw nga, pagka-close mo yung tao, sino man lilibre sa'yo? Yung kakilala mo, hindi mo kakilala. O, di mas masarap kung lalo natin makikilala ang Panginoon Jesus sa buhay natin. Doon natin mararanasan yung mga blessings niya sa ating buhay. Okay? Now, in closing mga kapatid, ito ang sabi ng Panginoon sa atin. In Isaiah chapter 52, ito ang sabi, gumising, ayan, medyo nag-feedback po yung si Rayata, speaker natin. Gumising ka, Jerusalem, magpanibagong lakas ka. Mga kapatid, minsan sa buhay na ito, marami tayong napapagod sa trabaho, napapagod na tayo sa minsan mga kasama natin, ang tigas-tigas ng ulo, gusto na lang natin saalin na lang para tapos na ang lahat. Di ba may mga ganang sitwasyon? Pero sabi dito, ang paalala sa atin ng Panginoon, lahat tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan. Okay? Pero huwag na natin i-highlight yung mga bagay na yon. Kailangan ang lumalabas na sa bibig natin ay puro blessings na. Kasi ang totoo, hindi lang gusto ng Lord na tulungan tayo sa kahinaan, kundi palakasin pa tayo ng palakasin. Okay? Now, sabi dito, gumising ka, Jerusalem, magpanibagong lakas ka. O banal na lungsod, muli mong isuot ang mamahalin mong kasuotan. Start declaring good things in your mouth. Baka puro tayo reklamo, naku, lagi ganyan, naku, ganyan na naman, naku, bulan na naman, naku po, basa na naman yung sanelas ko. Nakakita na kayo ng tao, puro marami-raming reklamo sa buhay. Pinaglihis sa reklamo. Alam niyo, dapat wakasan na yun sa buhay natin. And start declaring good things sa bibig natin. Yan ang tunay na Kristiyano. No, yung talagang we declare positive things. Sabi dyan, banal na lungsod, muli mong isuot ang mamahalin mong kasuotan. Sabihin, ipakita mo that you are a Christian, anak ka ng Diyos, meron kang magagawang matindi, maganda, meron kang magagawang tama. Okay? Then yung nagawa mong pagkakamali rin, sabi mo, hindi na, kalimutan mo rin, magpanibagong lakas ka, magpakalakas ka, isuot mo yung bagong kasuotan mo. Ano yung bagong kasuotan mo? Ito yung bagong pagkatao natin. And then, nasabi pa dito, malaya ka na, Jerusalem, tumindig ka mula sa kinauupo ang alabok at umupo sa iyong trono. Diba? Kalagin mo ang tali na kagapos sa iyo. Okay? Huwag nating hayaan na yung mga bagay na yun, alam niyo, parang tinali po tayo doon. Tingnan natin dito sa verse 7. O kay gandang pagmasdan, sa Tagalog, o kay gandang pagmasdan, sa mga kabundukan, ang sugong dumarating upang ipahayag ang kapayapaan at nagdadala ng magandang balita. Tingnan niyo sa English. How beautiful on the mountains are the feet of the herald. Alam niyo kung ibig sabihin ng salitang herald? Pag sinabing herald, sila yung nagpapatotoo. Sila yung nag-share ng salita ng Diyos. Sabi dyan, how beautiful on the mountains are the feet of the herald. Napakaganda daw ng paano mga tao na nag-aakay ng kaluluwa. Then sabi dyan, who brings news of good things. Diba? Napakaganda daw, tingnan nyo yung mga tao daw na pupunta sa'yo, tapos ang dala-dala magandang balita. Napakaganda daw mo. Pero nakakita na ba kayo ng tao, kada dadating sa'yo, napakapangit na ngayon. Ano ba yung kortina na yan? Ano ba yung pader na yan? Ano ba yung hagdanan na yan? Ano ba yung itsura mo na yan? Diba? Ang daming reklamo. Pangit yun Ang Kristiyano, mga kapatid, eto. Sabi dyan, how beautiful on the mountains are the feet.
Napakaganda daw ng mga paa ng mga tao na ang dala-dala nila ay mabubuti at magagandang bagay. Okay? And then, who proclaims salvation? Nagde-declare ka ng kaligtasan ng tao. Who says to Zion, your God reigns. Ibig sabihin, ang Diyos ay buhay. So dapat mga kapatid, laging lumalabas sa bibig natin to. Pag may pinagdadaanan yung kapatid natin na problema, sabihin mo, buhay ang Panginoon. Diba? O, meron kang kaaway, sabi mo, pasalamat ka, buhay ang Diyos. Okay? Ngayon, mga kapatid, ito po yun. Napakaganda po nitong verse na ito. Mapalad ang paa na lumalakad at nagsasalita ng mabubuting bagay. Stop saying negative things. Stop saying yung mga bagay na nakapagdudulot ng kahinaan. Okay? Ihinto na rin natin yung mga kaisipan na kapag iniisip natin, lalong nasisira ang ating pagkatao. Lalong nasisira ang ating diskarte sa buhay. Alam niyo yung mga negative things, alisin po natin yan, mga kapatid. Huwag na huwag po tayo ang paggagalingan nito at malilipat sa iba. Ang Bible, mga kapatid, may tinawag nito. Sabi ng Bible, kapag daw itong taong ito ay nagiging dahilan para may magkasala pang iba, ang karapat dapat daw na gawin mo sa taong yon, kumuha ng lubid, itali sa leeg, yung dulo lagyan ng malaking bato at itapon sa ilog. Oh. Kapag daw ikaw pinanggagalingan ng gano'n, yung mga kasamaan, yung mga napapahamak pa, yung poison cola, naku, dapat yan tinatalian sa leeg. Kaya mo talaga hindi ka lang ihuhulog. Yung bato hihilahin ka sa ilalim ng, ibabaw ka sa ilalim ng putik. No? Yun yung sabi ng Bible eh. Now, pero bakit gano'n? Tingnan nyo ito. How beautiful. Sabi natin basahin. 1:20 begin. How beautiful on the mountains are the feet of the herald, who proclaims peace, who brings good news of good things, who proclaims salvation, who says to Zion, your God reigns. Yung Zion na tinutukoy dito, mga kapatid, yun yung mga Kristiyano. Sabi dyan, yun daw ang dapat na lumalabas sa bibig natin. No? Beautiful are on the mountains are the feet nung mga nag-aakay ng kaluluwa. Yun yun, herald. Pangalawa, nagpo-proclaim ng kapayapaan. Hindi yung pag dumating ka sa isang pamilya, sira ang pamilya. Di ba? Pag dumating ka, naku po, nagkagulo sila. Yung magkaibigan, nag-away dahil sa'yo. No? Ayan sabi, dapat daw, nagpo-proclaim tayo ng peace. Dapat daw yung bibig natin hindi malisyoso. Parang ganito yan. Sis, alam mo ba si Juan ganun? Sabi niya sa'yo, ganyan kawawa. Tapos sinusunod na yung mga ganyang bibig eh. Hindi, kasi sabi dito, beautiful daw yun eh. Diba? So dapat iwasan po natin yan. Then, brings good news. Dapat yung pupunta ka, kakaharapin mo yung kapatid mo, kasama mo, yung nakaka-encourage na salita. Hindi po, ay, makakanta ba ngayon, makapapaglanyan ka. Diba? Kailangan daw yung nakaka-bless. Good things. Yun daw yung mga dala-dala natin. Who proclaims, nag-share tayo ng salvation. Tapos ito pa, marunong magsalita, buhay ang iyong Panginoon. Mga kapatid, kahit ano pagdaanan natin, buhay ang Panginoon. Okay? Bago tayo mag-pray, maybe may pinagdadaanan ka ngayon. Meron kang nasa isip, nabibigatan ka, may problema ka sa family mo. Yung future mo, hindi mo alam, hindi ka gano'ng kasigurado. Pero alam mo, ngayon pa lang, sa iyong sarili, sabihin mo na, buhay ang aking Panginoon. Buhay ang aking Panginoon. Okay? So, let's close our eyes. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Napakabuti po ninyo sa amin. Lord, itong mensahe na ito, itong salita mo, ang tindi. Panginoon, hindi kayang bayaran ito ng anumang halaga. At dakilang Diyos, patuloy kang mangungusap lagi po sa amin. Lord, kadalasan, kung minsan, ang tigas ng ulo ng tao, laging lumalayo sa iyo, nabubuhay lamang sa sarili niya, walang panahon sa iyo, Panginoon. Pero, Lord, patawarin niyo kami sa mga panahon na iyon, na hindi kami nagbigay ng time para sa iyo, God. Pero salamat, Lord, dahil ngayon, nakita po namin na napakaganda pala ang ginagawa mo sa buhay po namin. At dakilang Diyos, dinadalangin ko po ang bawat isa na nakikinig, ang bawat isa na nandito sa lugar na ito, Panginoon. Inaabot mo na po sila ngayon. Lord, kung meron mga pangit na ugali, binabago niyo na, Lord. Lord, kung meron mga kahirapan, kung meron mga pinagdadaanan na para bang hindi
sigurado yung kinabukasan, Lord, alam namin, buhay kayo at hanggang buhay kayo. Hindi niyo pababayaan ang sino mang tao na nagtitiwala sa inyo. Lord, iniaangat ko po sa iyo ang pamilya na ito, ang Chicong family, na nagtitipon-tipon sa lugar po na ito. Kaya mo kami lumago, spiritually mag-mature kami, Panginoong Diyos. At tinutulog ko rin sa iyo, Ama, ang may-ari ng lugar na ito, na siyang nagdala sa amin, Lord, sa lugar upang magamit, magkaroon kami ng lugar para ikaw ay aming parangalan. Lord, pagpalain mo po patuloy ang may-ari nito, gayon din kapayapaan ang siyang sumakanila. Lord, kung anuman mga bagay na may pangangailangan sila, Lord, dahil alam namin tao po sila, itinutulog namin ang buong pamilya sa iyo, Panginoon. Gayon din yung mga kasama namin na nakatira dito, O God. Lord, yung buong pamilya nila, ingatan mo, yung pagtatrabaho, yung pagbabiyahe, Panginoon. Kayo po ang magagawad ng proteksyon sa mga bata. At Lord God, naniniwala po kami. Isang araw, Panginoon, masusumpungan namin ang aming mga sarili, lumalago at nagbubunga. Lord, hindi kami papayag na lahat ng mga nadidinig namin sa iyo, susunuhin lamang namin, Panginoon, kundi magyayaya kami ng mga tao pa, Panginoon, para makasama namin na matuto magmula sa iyong salita. Marami pong salamat, Panginoon Diyos. Sa pagkakataong ito, ang lahat ng parangal, papuri ay ibinabalik po namin sa iyo sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. God bless. Okay. Anong oras po sila nagsimula kanina? Mga 4. Oh, diba? Okay lang, ano? Sakto lang. Okay, mga kapatid. Alam niyo, ipanalangin po natin mabuti kasi yung sa, ano po natin, sa McDonald's, hindi po natin na ituloy yun. Actually po, nung unang attendance natin doon ay meron tayong, 60. Sumunod po, naging 70. Kasi pwera na po yung tayo kasi tayo naman po yun Yung mga talagang tao. Ngayon, habang nakauwi kami na sabi ko, paano po mangyayari? Saan napupunta yung mga tao na yun? So, italangin yung mga kapatid na magkaroon din tayo ng isang lugar pa sa Merimbanga para yung mga tao na yan na halos kulang-kulang 100 ay mapagtipon-tipon din natin. Alam niyo mga kapatid, yung ginawa natin ganitong simpleng testimony, di ba napakaganda naman? Di ba, yun naman talagang Kristiyano, yung talagang nakapag-share tayo ng buhay natin. So, purihin natin ang Panginoon. Okay? So, announcement lang natin. Huwag po natin kalilimutan yung mag-prepare po tayong encounter. Okay? And then, next Sunday, pag-pray din natin kung yung, kasi pag masyadong marami tayo dito, talagang napakainit. So, pag-pray po natin aircon. So, pag-pray po natin kung ano man ang pinakamaganda. O kaya exhaust fan, no? Wili tayo ng malaki electric fan dyan, no? Yung tipong hihilahin kayong lahat, no? Parang ganun. So, pray po tayo mabuti. At para hindi po, kasi pag dumadami ng tao, hanggang labas na. So, pag-pray po natin, kaya hindi pa natin stay sa labas, para doon tayo. Pero purihin ng Diyos, may ginagawang maganda ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. At muli ay welcome ngayon kay Kuya Serdi, kasama natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Si Kuya Serdi, may mga pinagdaanan siya, pero ang Panginoon ay nagtagumpay sa kanya. Kasama natin siya ngayon. Okay? At meron din tayong maraming salamat din sa mga kasama natin mga artista ngayon. Kayong lahat po yun. No? Amen. Praise the Lord. Okay? So, paano po bang gagawin po natin? Okay? Siguro po. Okay. Tayo po'y mag-fellowship muna ngayon. At maraming salamat sa Diyos. Okay? So, mga kapatid, please, yung cell group, huwag niyo po kalilimutan. Okay? Huwag po natin kalilimutan yung mga cell group na ginagawa natin. Please open your own cell. Okay, inaayos na po natin yung struktura natin. Ito. Isang araw po, makikita niyo na po yung litrato dyan. Ang unang bubuin po natin ay ang 144. Amen? Alam mo, so saan ilalagay 144? Bahala na si Lord. Okay? Basta isipin natin, mailapit natin ang tao kay Lord. Yung lugar, bahala si Lord. Amen? Okay? So, ito po yun. Nakikita natin. Ilan sa atin dito naniniwala, Pastor? Isa ako dyan sa nakalagay dyan sa 144. Amen? So, pag-pray po natin, at talagang i-master po natin ang 144 na kaluluwa, tao, ilalapit natin sa ating Panginoon, iluluhod natin sila. Kaya lang, mangyayari yun
Kapag tayo ay nagpagamit kay Lord, okay, magiging mabuting herald tayo, magiging mabuting yung proclamation natin, good things, okay? So, marami pong salamat. Okay, bago po tayo umuwi ngayon, tayo po ay tumayo at manalangin. Pwede ba natin taas ang ating dalawang kamay, tanda ng pagrespeto at paggalang sa ating Panginoon. Panginoon, narito po ang kamay ng iyong mga anak nakataas sa iyo. Lord, kayo ang lumikha ng aming buhay at kasama, Panginoon, na ibinabalik ang buo naming pagkatao sa iyo, Panginoon Diyos. Kayo ang patuloy na humubog, bumago, at sa pagtaas din ng aming kamay, Panginoon, kinikilala po namin may magagawa kayo sa kabuuan ng aming pamumuhay, sa pamilya, sa trabaho, kalusugan, in everything, Lord, ang mga kamay na ito, kumikilala na may magagawa kayo. Kayo ang aming Diyos, kayo ang aming Panginoon. Sa aming pag-uwi, patuloy niyo kaming patatagin at patibahin. Napakabuti ninyo, aming Ama. Ang pag-ibig ng Ama, biyaya ng Anak at ang pagsama ng Banal na Espiritu Santo ang maranasan natin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless you all. Good evening. Ay, hindi pwedeng i-edit.